Alright. Good morning. Okay, ito na naman tayo. Aerox 155. So ito yung huling version ng Aerox. Ang problema niya dumating dito, patay, ayaw mandar, walang crank, ayaw mag-start, kahit ano, walang redondo. So chinek natin yan. Chinek na muna natin yung mga fuse. Okay lahat ng fuse. Diagnose, may check engine. Pero hindi nag-i-start. Goods yung battery. So ang ginawa na raw dito, pinalitan ng CKP. So DIY. Bago siya masira, ito yung huling pinalitan. No? So nag-error. Pag check ko, ito maluwag. Ito ang problema eh. Pagka po wala namang problema ang error 12, wag niyo na munang palitan ng ganito, no? Wala naman sunog yung socket, wag niyo munang palitan. Ito po pinapalit pag sira na yung socket. No, hindi to prevention, hindi to yung prevention na yan, no? Lalo po nagloloko pag ganoon. Ito po ay pamalit kung nasira, hindi ito pang prevention. So paulit-ulit, no? After magpalit na ito, ayun, nagloko na. So pag-check natin, so ininang ko na to. Okay na, ininang ko. Kaso ganun pa rin, ayaw pa rin mag-crank. Pinalitan natin ng CKP, hindi po kami nagpalit, sila nagpalit. Hindi ko alam kung paano ginawa nila. Bakit pinalitan agad? Yun ang problema, nagpapalit agad ng hindi pa na-check. So, nag-DIY. So, pag-check natin, pagbunot ng CKP sensor, putok ang 30 amperes main fuse. Pumuputok po ito. Ibig sabihin po no, nasira na dito sa ECU. So, repair ECU or palit ka ng ECU. So, pag-check, tingnan natin kung anong makikita natin dito. Gagawin natin yung kanyang ECU kasi nandito ang tingin kong problema. Okay? So, check muna natin to. So, ito po yung naging sira. Pag-check natin yung MOSFET nya, usual naman to, ordinary na to kasi marami naman nagre-repair na. Pwede nyo pong tester rin po, gamit po kayo ng digital tester, yan. Tapos testingin nyo lang po itong mga MOSFET. So yung pag-testing nito, marami na nag-upload. So itong kanya, nangyari, dalawa po yung shorted. Diode test lang naman gagawin nyo dito. Pagka po ganito. Mamaya pakita natin kung paano natin tinetesting yan, okay? Check, 1, 2, 3. Okay, mamaya testing natin kung goods na yung kanyang ECU. So ayan, pagka-check natin, pagka-repair na ECU, subukan natin. Andar na siya. So wala na yung kanyang check engine. Goods na, medyo mataas na talaga tinakbo nito 93,000. Tanda na pala eh. Bago lang to eh. Kaya lang talagang walwal lang ang pag-aagamit. So testing, 1, 2, 3. Okay na. Goods yung ating pag-a-repair. Bago, 93,000. Kaya lang, after ma-repair, pakinggan niya yung makina. Pakinggan. May ingay na yung makina niya. So, check natin yung magneto kung anong nangyari dito, anong ginawa nila. Baka mamaya maluwag. So, sana dun lang. Pero may ingay talaga yun. Kasi yung tensioner niya, wala yung cover. Ayun ang hirap pag ako nagdi-DIY, no? Ang ganda na ng makina nito dati eh. Ayan, goods na tayo dito sa ECU niya. So nakaligtas na sa gastos. Na-repair po yung kanyang ECU. Ulitin po natin, nag-repair po tayo ng ECU ha. One stop shop. Okay, so good to go. Kaya lang, gastos na naman siya. So ayan po ulitin po natin, ito po, pinapalitan to pag sira na yung socket nyo. Kung hindi naman sira, huwag nyo pakailaman, hayaan nyo lang po siya. Ang mukha yung pinalit po kasi nito, hindi nakahinang. So maglulus.
Ang tendency, ang tingin ko, kaya nasira yung kanyang ECU dahil dito. No? Kasi, loose po yung connection. So, ang nangyayari, yung kuryente niya pumapasok sa ECU intermittent. Meron, wala, meron, wala, meron, wala. O, kaya nag-short circuit po yung kanyang ECU. Yun po, ano. Kaya kung magpapalit kayo nito, siguraduhin nyo, ano, talagang mahigpit at walang loose connection. Pag nag-loose connection po, dito ang tama sa ECU. Okay? Sintido ang tama. Yun lang. Peace.